So magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw nga po ay may gusto po akong i-share sa inyo. Gusto ko lang po i-share kung paano nga ba ako naging isang BBM supporter. Hindi ko naman kasi pwedeng i-claim na loyalista ako kasi hindi ko naman naabutan si Apo Lakay, no? Pero ito po i-share ko is ito po yung mga naging karanasan ko at kung paano nga po ako naging isang Marcos BBM supporter or Marcos supporter. So, syempre po, naging curious ako kasi syempre, di ba, umingay talaga yung pangalan ni BBM. Hindi lang ng 2016, mas umingay siya nung nitong kampanya nga po, nung 2022 campaign. So, syempre, ako curious. So, parang halos lahat naman sa atin curious. Though, alam ko naman po yung history, kumbaga. Pero syempre, iba pa rin pagka may mga maririnig tayo dun sa mga living proof talaga nung panahon ni Apo Lakay. Kasi 'di ba, pansin niyo naman na character assassination na kahit ilang dekada na po nakalipas, ilang dekada na po nakaraan, puro paninira pa rin po kay Apo Lakay ang maririnig natin sa telebisyon. So syempre ito, may living proof ako kung gaano nga ba kaganda yung sinasabi nilang golden age noong panahon ni Apo Lakay. Syempre, nandyan po yung parents ko na witness na kung gaano nga po kaganda ang pamamahala ni Apo Lakay Marcos Sr. noong panahon po nila. So, bago ko to simulan, baka may magsabi na naman na scripted po itong mga sinasabi ko. Scripted siya. Ito po yung script ko na sinulat ko, sulat kamay ko po. Kita ko sa inyo ha. Ayan. Since wala akong phone, extra phone or whatsoever dyan na magagamit ko para maipakita sa inyo habang, yun nga, dinidiscuss ko po ito or sinishare ko ito, sinulat ko po lahat kasi nga po ayoko nang may nakakalimutan ako. Once kasi na may nakaligtaan ako, iuulitin ko siya. At feeling ko kasi pag may kulang dun sa sinabi ko, parang hindi ako kontento. So, sinusulat ko siya kasi nga sa dami ng iniisip ko din, hindi ko na naaalala lahat. So, kaya sinusulat ko po siya. Kasi hindi naman ako ganun ka-veterana dito sa vlogging na ganito or commentary na ganito. Kaya po, mostly ng mga nire-record kong video or in-upload ko is may script po ako ng sarili ko. No? So, pag-usapan po natin na kung paano nga ako sumuporta kay BBM noong kampanya. So, yun po, nag-start po yan. Hindi lang po dahil sa gusto ko si BBM suportahan. Kundi, syempre, naniniwala ako na pag Marcos ang nakaupo, mai-experience ko yung na-experience ng magulang ko noong panahon ni Apo Lakay. Hindi man kopyang-kopya na ganun kasi alam niyo naman ang inflation. All over the world po yan, hindi yan maiiwasan. So, yun nga po, gusto kong ma-experience na Marcos ang namumuno. Kasi botante ako, nag-start akong bumoto nung panahon ni Pinoy ata, or nung kay Duterte na, mga ganun po. So, di ako supporter ni Duterte nung kampanya, pero hindi ako naging toxic kagaya nyo. Oo, ikaw. So, mabalik po tayo dun sa pinag-uusapan natin. So, yung campaign po, nag-start po ako niyan noong filing ni BBM ng COC. Nag-start po ako niyan sa Twitter. So, dun po ako, may mga nakilala po akong mga supporters ni BBM din na pareho ng intention ko na sumuporta. So, napabilang po ako sa grupo na United Twitter Loyalists. So, yung mga kasama ko po dyan, yung ibang kasama ko sa Twitter, United Twitter Loyalists, yung iba dyan, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon, nakakausap ko pa rin. So, nakilala po ang United Twitter Loyalists dahil may pinatrending po sila na umabot po ng 500k tweets. Hinahanap ko nga po kasi binalita iyon ng GMA po ata ang nagbalita nun. And hinahanap ko, hindi ko siya makita. Pero mabalik tayo, marami po kami pinatrend na nag-trending talaga sa Twitter. Bring back Marcos, Marcos pa rin, BBM is my president, and so on and so forth. Nung umingay nga po kami sa Twitter,
Kasi po, alam naman natin na ang Twitter po is ang nagdo-dominate dyan is mga pink. Yung mga supporter po ni ex-VP Leni Robredo. Yung mga ano po dyan. Kumbaga, dominator dyan sa Twitter na ano po dyan, na platform. Nung nakilala po kami, naimbitahan kami sa headquarters po ni BBM. And then, napag-usapan po namin. Siyempre, natanong nila, paano nangyari yun? Paano nagawa yun? Siyempre po, yung mga supporter natin yan ay masisipag talaga. At saka, siyempre, gusto lang naman nila i-voice out yung gusto nilang sabihin At gusto nila ipakita through tweets na yung supportan nila kay PBBM solid. Diba? Na-interview po kami. Ako po is naging representative para ma-interview po ni Sir Erwin Tulfo. So, after po niyan, mga ilang araw, trending po, nagtitrending halos lahat ng mga tweets namin. Napansin po siya ni Rappler. So, dahil kay Rappler po, kahit na yung account ko na ginawa ko ng 2016, kliniklaim nila na trolls po. Nasabi nila, karamihan daw ng mga nagtitweet na supporter ni BBM mga trolls. Grabe, hindi ko alam na 2016 yung account ko. Naging active lang kasi siya nung kampanya. 2016 yung account ko, pero troll pa pala ako. Syempre po, ang nangyari nung nawala yung account ko, gumawa ako ng panibagong account. Syempre, hindi ako papayag na dahil lang sa kanila, matitigil yung pagsuporta ko kay BBM. So, gumawa ako account. Continue po yung ginagawa namin na nagpapatrend kami para pakita ng suporta kay BBM. Hanggang sa dumating yung point na kadagawa namin, pagising namin sa umaga, hindi na namin nabuksan yung account namin kasi nga, tinake down na po siya. So, ginawa po namin, sa Facebook na kami. Hanggang sa umattend kami sa caravan po, dito sa may QC. Umattend po kami dyan sa caravan sa QC. Yan po ata yung unang-unang caravan na na-attendan ko, and then sunod-sunod na. Pagtapos po niyan, doon ko po nakilala ang chairman ng Team BBM 2022 na si Chairman Herbert Martinez. Ito po si Chairman Herbert Martinez, isa po siya sa mga solid supporter talaga ni BBM. Na hanggang ngayon po, sumusuporta pa rin po siya. Dahil gusto niya pong tumulong sa administrasyon. At syempre po, para yung advokasya po kasi ng administrasyon natin, gusto niya pong makatulong doon. So, yan po, na-meet ko sila, and then, nag-campaign po kami sa iba't ibang lugar, nakarating kami sa iba't ibang lugar. Hindi lang po yan, hindi porket campaign period, campaign lang talaga. So, ang ginawa po ni Chairman, nag-ano po yan, namahagi po yan ng mga food packs. Tapos, nakalimutan ko po kung saan yung area na parang nasunugan something. Nag-donate din po sila. Namahagi din po sila ng mga groceries. Yung bigas, prutas, mga delata and canned goods. Na-feature pa nga po yung grupo natin sa FB page ni President Bongbong Marcos. So, fast forward po tayo sa present. So, ang Team BBM 2022 po, bali, ang mga tao po dyan is yung mga youth, iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang lugar. So, naisip po ni Chairman na magsama-sama po lahat ng support group ni BBM nung kampanya. So, ito pong grupo po na binuo ni Chairman. Sa pangunguna po yan, sa initiative po yan ni Chairman Herbert Martinez na Blessed Movement. So, ang ibig sabihin po ng Blessed, bagong lipunan, enhance, synergy, stewardship, economic development. Yun po yung ibig sabihin yan. Yan pong Blessed Movement ay meron po yung 76 parallel groups. Yan, 76 parallel groups po. Iba-iba pong grupo yan na mga sumuporta po ng kampanya na nagkaisa. Biruin nyo kasi yung nagsasabi dyan na wala ng unity. Meron po. Pag may unity po, pag may pagkakaisa, hindi po imposible na umunlad ang bansa. Kasi tungo sa pag-unlad, di ba dapat nagkakaisa tayo? Hindi yung nagkakawatak-watak tayo.
So, gusto ko pong banggitin kung ano nga po ba ang vision and mission ng Blessed Movement. So, ang vision po is to build a just, prosperous, and morally upright Philippines where citizens are empowered, corruption is eliminated, and national development is achieved through unity and integrity. Yung mission naman po, the Blessed Movement is dedicated to promoting patriotism, nationalism, and spirituality among Filipinos. We strive to foster a society that upholds ethical values, good governance, and social transformation through advocacy, community engagement, and strategic partnership. We aim to empower individuals and communities to actively participate in national building and combat graft and corrupt. So, bali ito po yung mission and vision ng Blessed Movement na tinayo po, or ayan po, nagtulong-tulong po ang iba't ibang miyembro po yan at iba't ibang leader ng bawat parallel groups. Ito po katunayan ha, na may unity pa rin. So, yan po, makikita nyo yung mga orientation po yan ng mga members po ng Blessed Movement. Siyempre po, hindi lang yan. May mga partnership din po, katulad ng sa Dole, ayan po yung sa Tupad. Meron din naman pong mga, yung parang nagbibigay po ng mga food packs, mga medical mission. So, isa-isahin ko po yan mamaya. So, ito po, yung nasa picture na yan, yung sa BBMI distributes grocery packs sa Navotas po yan. So, sa pangunguna po yan ng founder po ng BBMI na si Mr. Richard. Ito naman pong isa, yung sa MPR, participates in bagong Pilipinas Servicio Fair in Sultan Kudarat. So, ayan, sa mga nagsasabi po na, kasi, diba, nauso yung word na bayaran, ganyan. Ito po, katunayan po na may mga parallel groups ni PBBM ang sumusuporta po sa lahat ng activities, sa lahat ng programa ng pamahalaan. Isang ano lang po yan example So, ang MPR po is Maharlikang Filipino Reconciliation Association Incorporated po ibig sabihin ng MPR. Ito naman pong isa is Blessed Big Kiss empowers community through feeding and wellness event. So, yan, may pa-feeding program po and wellness event ang Blessed Big Kiss. Ito naman pong isa, kung makikita nyo, maalala ko lang po, nagkaroon din po kami ng clean up drive. Kami naman po yung mga youth, sa ano naman po yan, Manila Bay. So, ito naman, Barangay Peacekeeping Action Team, Blessed Republic of God, initiated a clean-up operation alongside Barangay 176 officials and staff. The targeted area for this civic endeavor was the waterways in PH7 PKG1, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. Yan. So, ito naman po, yung nakikita nyo na video na yan. Collaboration with Vice Mayor League of the PH Philippines, Safe Schools Philippines, Philippine National Police, Castor Pharma and Medical Supplies Trading for Transformative Medical Mission. So, bali nasa 300 na beneficiaries po ang nakatanggap ng pre-consultations and medicine. So, biruin nyo po hindi lamang po Love for All ang nagbibigay ng pre-consultation at medisina sa mga kababayan natin. Isa rin po ang Blessed Movement na may programang ganyan na nagbibigay ng pre-consultations and medicine sa mga kababayan natin. At sila po ang pumupunta sa mga area na yon. At saka po ito noong kampanya po, gusto ko lang po kasi proud ako Proud ako na kasama parte ako ng Team BBM 2022. Si Chairman po yung tipo ng tao na, kasi halos lahat naman tayo nung kampanya gumastos. Kasi di ba sabi nung iba, ano daw bayaran, di ba nauso nga yun? Ako sa sarili ko yung gastos ko po,
Gastos ko yun. Pera ko yun. Ganon din po si chairman. Mula nung kampanya hanggang ngayon, naglalabas po yan ng pera niya. Sarili niyang pera. Hindi yan ang naghihintay ng kapalit. Kasi kung naghihintay yan ng kapalit, kahit nung kampanya, nakaano na yan, pwesto na sana. Pero hindi siya yung ganun tao. Tingnan nyo naman. Kung maalala nyo, yung mga natanggal po, tsaka yung mga umaasa, na magkaroon kasi may mga pwesto silang gusto, hindi sila napagbigyan. Ano pong nangyari? Mga bumaliktad, di ba? Mga naging, bigay na ako ng example. Sila Maharlika. Sila yung mga example na mga hindi nakuha yung gusto. At sinasabi nung una, nasusuporta ng walang hinihintay na kapalit. Pero ang nangyari, malaman-laman namin, may gusto palang pwesto. Nung hindi na ibigay, ayan, bumaliktad. Diba? Si chairman hindi ganyan. Hanggang ngayon, solid yung suporta niya. Biruin nyo grabe ng solid yung suporta niya, may naninira pa rin sa kanya. Mala BBM, diba? Yung tipong ginagawa mo na lahat para makatulong ka. Pero may mga tao pa rin na naninira. Sisiraan ka. Para saan? Para sila yung diba? Ano bang klaseng mindset yan? Tumutulong ang grupo ni chairman para rin po sa administrasyon ni PBBM. Kaya yung mga naninira dyan, ano bang nyo? Bakit kailangan nyo manira? May mawawala ba sa inyo pag si chairman tumulong? Hindi ba kayo masaya na tumutulong yung grupo ni chairman sa pamahalaan? Diba? So ito po, nagbigay po sila ng pre-consultation and medicine sa 300 the beneficiaries. And then, the Philippine National Police also shared insights of the safety recruitment of the CTG. And syempre ako, taos-puso akong nagpapasalamat dahil naging bahagi po ako ng Blessed Movement. Parte po ako ng Team BBM 2022 ng kampanya at hanggang ngayon po ay parte pa rin po ako ng Blessed Movement. Yan po yung grupo ko ngayon. Yan lang po, nag-iisa. So, hanggang sa huli po, hanggang sa matapos ang termino ni President Bongbong Marcos, mananatili po kaming nakasuporta. Maaasahan nyo po yan. Siyempre, nagpapasalamat po kami dahil nandiyan po yung kagaya po ni Chairman at ng iba pa pong mga parallel groups, parallel leaders, yung mga samahan po na sumusuporta sa pamahalaan at naninindigan. Kasi ako, nakikita ko naman yung ginagawa ni BBM Nakikita ko po yung pagtatrabaho niya. Kasi yung iba dyan, napaka-ungrateful. Alam mo yung ilang taon pa lang nakaupo si BBM. Tapos, grabe na makapag-demand. Hindi kayo marunong maghintay? Akala nyo ba na ganun kadali yun? Na kesyo, alam mo yun, kaysa manira ka, nakikita mo naman Pero kahit na may nakikita silang ginagawa ng ating pamahalaan, patuloy pa rin silang naninira. Hindi ko alam kung anong utak meron niyang mga yan. At bakit hindi nag-iisip. Nagpapasalamat po ako sa mga programa ng Blessed Movement. Siyempre po sa coordination din po or initiative po yan ni Chairman Herbert Martinez. And siyempre po ng iba't ibang mga leaders ng parallel groups. Hindi ko na po isa-isain kasi hindi ko rin kabisado. At syempre po, yung mga private sector na patuloy na sumusuporta po sa ating administrasyon at sa advokasya nito para mas maiangat po ang antas ng buhay ng mga kababayan nating Pilipino. So makakaasa po kayo na kami ay nandito para po ibalita yung mga hindi na ibabalita ng mga media. At makakaasa po kayo nalalaban po kami. Lalabanan po namin ang fake news na kumakalat sa social media. Hindi po kami papayag na mananaig yung mga fake news na pinapakalat ng mga makakaliwa dyan.
So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat. Sana one of these days, ma-interview natin si Chairman Herbert para naman, 'di ba? Kasi ito well experienced na din talaga to at saka marami na tong ginawa para sa biruin mo hindi yan private citizen yan Pero grabe yung gusto niyang gawin para makatulong sa mga kababayan natin. Tapos may maninira pa, 'di ba? Sana one of these days makausap natin, ma-interview natin si Chairman. Para 'di ba? Magandang yan. So, yun lamang po. At maraming salamat po sa inyong lahat.